Galit ito sa kanya. Imbis na sumugot ay umuko na lang siya para pakalmahin ang bumibigat niyang pakiramdam. Come on, sabihin mo sa akin kung magkano gusto mo para manatili sa tabi ng anak mo sa loob ng 3 buwan. Name a price and I'll give it to you right away. Mababa ngunit may himig sarkasmong sabi nito. Bigla namang sumikdo ang puso niya sa narinig. Hindi dahil sa pera kundi sa insultong sinabi nito. Inilanghakbang niya ang pagitan nilang dalawa at binigyan ito ng isang malakas na sampal sa pisngi. Nagulat ito sa ginawa niya at hindi nakaimik. Nanginginig pa rin ang kamay ni Margaret sa gigil. Gusto niyang paghahampasin ito at ilabas lahat ng sama ng loob. Wala kang karapatang insultuhin ako. Aniya sa garalgal na boses at kuyom ang mga kamay. Marami pa sana siyang sasabihin, ngunit wala rin namang silbi kung ano man ang sasabihin niya. Mukhang pera na ang tingin nito sa kanya at wala na siyang magagawa pa dahil yun naman talaga ang kalalabasan ng pagtanggap niya sa inalok nitong trabaho kapalit ng malaking pera. Mabilis niya itong tinalikuran at pumasok sa loob ng kwarto at tahimik na umiiyak. Naiwan naman si Rafael na napasabunot sa buhok at napahilamos ng kamay sa muka. Kainis, saad nito at sinipa ang isang upuan na natumba sa lakas ng pagkasipa nito. 8:00 na nagising si Margaret kinaumagahan. Kung hindi pa umiyak ang anak niya ay hindi siya magigising. Wala siyang sapat na tulog dahil gising na gising ang anak niya sa gabi at siya naman ang walang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Kaya nagising siyang mugto ang mga mata. Ang lalaki tuloy ng eye bags niya. Pinainom niya ang anak ng gatas at tumigil na sa kakaiyak habang siya nakapikit pa rin ang mga mata. Biglang naramdaman niyang dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Hindi niya binuksan ang mga mata dahil pakaramdam niya ay si Rafael ang pumasok. Nakatayo lang ito doon at pinapanood siya at ang kanilang anak. Maya-maya ay bigla siyang nakarinig ng click ng camera. Pinicturean ba siya nito sa ganoong ayos? Pilit niyang binuksan ang mabigat niyang talukap para tignan ng taong kumuha ng larawan sa kanila, ngunit mabilis itong tumalikod at likod na lang ang nakita niya. And yes, si Rafael nga. Dahil sa antok pa rin ay nakatulog ulit si Margaret. Mabuti na lang ang anak niya ay hindi na umiyak. Sa tansya niya ay nakatulog siya uli ng 1 oras. Kung hindi pa siya nakaramdam ng hali sa balikat ay hindi pa siya magigising. Nakita niyang gising na ang anak niya. Good morning, my love. Bulong niya at tinampian ng pinong mga halik ang pisngi ng anak. Nakakagigil ang anak niya. Sarap talaga nito pupugin ng halik. Dahan-dahan siyang bumangon at dumiretso sa banyo para maghilamos ng mukha. Pagkatapos magbanyo ay lumabas siya ng kwarto at nagtimpla ng kape sa kusina. Nakahanda na ang almusal niya pero halatang hindi nagalaw yun at sigurado siyang hindi rin kumain ng almusal si Rafael. Kumuha lang siya ng tinapay at bumalik sa kwarto bit-bit ang 1 tasa ng kape. Wala pa rin siyang ganang kumain pero kakain siya mamaya dahil baka magkatotoo ang sinabi ni Rafael na mahibang siya. May narinig pa naman siyang gano'n na nabinat pagkatapos manganak. Takot lang niya. Pagkapasok ay binuksan niya ang TV. Inilipat at naghanap siya ng magandang palabas sa local channels ngunit wala siyang makitang magandang palabas. Lumilipad kasi ang isip niya sa mga nangyayari sa buhay niya. Naalala niya ang kahapon. Ang ina ni Rafael ay napakagiliw nito sa kanya, ngunit kahapon ay bigla itong nag-iba. Nagsinungaling pa ito at sinabing gusto niyang umalis. Na ikinagalit ni Rafael sa kanya dahil hindi siya tumupad sa usapan nilang 3 buwang manatili siya sa tabi ng bata. Hindi niya maintindihan ang biglang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya, ngunit baka dahil sa nalaman nito at tulad din ni Rafael ay mukhang pera ang tingin nito sa kanya. Biglang tumunog ang notification tone mula sa messenger niya. Sobrang lakas ng pintig ng puso niya na makitang galing kay Rafael ang message. May meeting ako sa Maynila mamaya, bukas na ako uwi dyan. Di na ako nakapagpaalam dahil tulog na tulog ka. May importante tayong pag-uusapan pagbalik ko. Pag-uusapan? Nakapagpasya na kaya ito natapusin na ang kasunduan nila? O sasabihin na nito sa kanya ang katotohanan na mag-aasawa na ito kaya may mag-aalaga na sa anak nila? O baka ang totoo ay hindi naman talaga ito pumunta ng Maynila dahil kasakasama nito ngayon ang mga papang-asawa nito. Mahihibang na yata siya. Bakit ba kasi tumibok ang puso niya sa lalaking yun? Ayan tuloy, puro sakit ang natamo niya. Margaret? Tawag ng ina ni Rafael sa labas habang kumakatok sa pintuan ng mahina. Tumayo siya at binuksan ng pintuan. Dinadala kong apo ko. Nakangiting sabi nito sa kanya kahit hindi siya nagtanong. Nilapitan nito ang natutulog na apo at kinintilan ng halik sa pisngi. Asan nga pala si Rafael? May meeting daw ho sa Manila at bukas pang balik. Sagot niya. Naniwala ka naman.
Halos pabulong na saad nito pero umabot pa rin sa pandinig niya. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit namamag ang mga mata mo? Nag-away ba kayo ni Rafael? May pag-aalalang tanong nito. Wala lang ho akong tulog dahil panagising si baby. Pagsisinungaling niya. Tumitig ito sa kanya saka nagsalita. Margaret, you look haggard and tired. Para ka nagkaroon ng triplets na anak at ikaw lahat nag-aalaga. Walang bakas ng kasiyahan sa mukha at mga mata mo. I guess it's time for you to be happy. Sabi nito na tumingin sa bata. Hindi naman niya maintindihan kung ano ibig ng huling sabihin nito. Paano ho? Tanong niya. It's time for you to leave, Rafael. Prangkang saad nito. Ho? Medyo nagulat si Margaret sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan iyon dahil noon ay magiliw at tanggap naman siya nitong maging manugang. Pero siguro nga dahil sa nalaman nitong katotohanan kaya ayaw nito sa kanya. You heard it right, Iha. Iwan mo na si Rafael ngayon na. Mas lalo ka lang masasaktan kung tatagal ka pa rito. He can't love you back dahil may mahal na siyang iba. Kaya mabuti pang umalis ka na ngayon din, habang wala pa siya. Sabi nito habang hinawakan siya sa balikat. Bigla naman siyang napahagulgol ng iyak. Sobrang sakit ng isampal sa harapan niya na may mahal ng iba si Rafael at sobrang sakit din na bigla na lang niyang iwan ang anak niya. Parang hindi talaga niya kaya. Napabuntong hininga naman si Isabel habang nakatingin sa kanya. Parang hindi ko po kayang iwan ang anak ko. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Sabi ni Margaret na pumipiyok na boses. Eh di isama mong anak mo. Ho? Mas nagulat siya sa sinabi nito. Wala ba itong pakialam sa apo nito? Baka masaktan ako ni Rafael kapag gagawin ko yun. Anya habang sumisinghot. Don't worry, ako nang bahala. Tutulungan kitang magtago hanggang makumbinsi kung pabayaan na lang niya sa'yo ang bata. Total mag-aasawa na siya at sigurado magkakaroon sila ng anak. Nakangiting sabi nito na para bang isang simpleng bagay lang ang naisip nitong pagtakas sa bata. Bakit mo ba ito ginagawa kay Rafael at sa apo ninyo? Curious sa tanong niya. Honestly, I don't like you and ayaw ko rin sa apo kong hindi bunga ng pagmamahal. Kaya sa'yo na yan. Baliwalang paliwanag nito. Napatda si Margaret sa narinig. Hindi siya makapaniwala ni behind that angelic face ay masamang lola pala ito. So, ganun lang kasimpleng rason nyo kaya hindi nito matanggap ang apo? Paano pa siya mamuhay ng tahimik kung iiwan niya anak niya sa ganitong klaseng tao na iba ang pag-iisip at hindi kayang tanggapin ng anak niya? I'm sorry kung nasaktan ka sinabi ko. I'm just being honest, Iha. Now, ihanda mo ng mga gamit mo baka magbago pang isip ni Rafael at uuwi ito ngayon. Ayaw mo naman sigurong maabutan ka at hindi mo maisamang bata, di ba? Dagdag pa nito na halos ipagtulakan na talaga siya para umalis sa bahay nito. Masakit man at mabigat sa puso ay tumalima siya. Inilabas niya ang mga gamit nila ng anak niya at inilagay sa bag. Lumabas naman ang kwarto sa Isabel para asikasuhin di umano ang lugar na pansamantalang pagtataguan nila ng anak niya. Tinawagan nito ang dapat tawagan. Kinontak din ito ang susundo sa kanila. Tinipon din ito ang mga tauhan sa bahay at sinabing huwag magsumbong kay Rafael na nagpunta siya doon. Para namang lutang sa hangin si Margaret habang nag-iimpake. Ang luha niya ay walang tigil sa pagpatak, pero kailangan niyang gawin ito. Ito lang ang chance niyang makasama ang anak. Igagrab na niya habang gusto pa siyang tulungan ng ina ni Rafael. Huwag mo nang dalhin lahat ng gamit ninyo. Matatagalan ka niyan. Bumili ka na lang kung kinakailangan. Suhestyon nito nang makapasok sa kwarto. And 30 minutes nandito na ang susundo sa inyo. Be ready. Dagdag nito. Tumangulang ang dalaga. Kinakabahan man sa naging desisyon niya ay pinasa Diyos niya na lang ang lahat. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman na umalis si Margaret kasama ang anak nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.